Nilabanan ba ni Digong ang mafia noon? Ang mga magnanakaw noon? Hindi. Sino makakapagpatunay na nilabanan? 'Di ba kahit si Panelo nga tablado, 'di ba? Hindi, at least tinanggal. At least napahiya ka. Hindi, ang tanong dito, may napakulong ba? 'Di ba sabi kay Panelo. Oh. Anong sabi ni Panelo kay Pangulong Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos ay hindi weak leader. He has a political will. 'Di ba? Oh. He has a political will. Tignan nyo si Digong, pinakulong niya. Tignan mo si Kiboloy, pinakulong niya. So, he has a brain. Diba? He has a political will. Yan ang sabi ni Nino Panelo. Si Digong hindi, alam ni Panelo na si Digong hindi niya kinaya yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Dahil sa totoo lang mga kababayan, ang sinasagasaan ni Pangulong Bongbong Marcos ay napakalaking sindikato ng ng sanlibutan. Konektado hanggang labasan. Hanggang looban. Yan po ang katotohanan mga kababayan. Kaya itong si Zaldico, natuto to malamang sa malamang. May posibilidad. Malaki ang posibilidad at naniniwala ko, natuto ito sa mga budget secretary. Kasi nung panahon pa lang ni Digong, alam na ang kalakaran kung saan ipapalabas ang pera. Allocate. DPWH project. Kaya nga talamak ang Ghost Project nung panahon ni Digongyo. Na sino ang nagtuloy? Sino ang nagtapos? Si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga wala natapos na proyekto, 'di ba? Flagship. Oh. Wala natapos na build, under build. Sino po? Si Digong. Na ang katwiran ng mga DDS or mga DDLs, mga kababayan, hindi daw kaya pagsabay-sabayin. Ba't si Pangulong Bongbong Marcos natapos niya yung mga flagship niya? Mga dam niya. Oh. Yung mga patubig niya. Yung mga dam site na pangako niya sa mga magsasaka na kasama sa flagship niya. Over 300. Oh. Flagship finish. Sinimulan niya, tinapos niya. Ba't si Pangulong Bongbong Marcos kaya niya? Oh. Bakit si Digong hindi niya kinaya? Dahil nga dyan sa nabisto ni Senator Panfilo Lacson during budget budget debate ng BICAM report. Kaya dyan sa bicameral committee, nabisto na ni Senator Panfilo Lacson O kaya nga si Legarda nung panahon na yon, todo depensa. Dinidefend. Yung sino po? Hindi ko sinabing si Gloria Macapagal. Yung mga kongresista na nai-issue sa nakatanggap ng 500 million isang distrito. Porac, Pampanga. Imposibleng hindi alam ng yan. Budget secretary, imposible yan. Diba? Oh. Galing na. No. Alam nyo ba pag ganito mga topic ko, mga kababayan, after live ko, nakakatanggap ako ng death threat. So panigurado na naman niya, may death threat na naman ako niya. Dahil may sinasagasaan tayong malalaking tao na naman.
Ba't ba ganyan ang mga tinutuligsa natin mga kababayan, 'no? Nasasaktan yung mga tauhan nila, 'no? Yung mga nag-a-idolize sa kanila, nasasaktan. Nagtataka ako bakit kayo nasasaktan, 'di ba? Ba't nasasaktan itong mga ito, anong dahilan? Sila na nga yung ninanakawan, oh. 'Di ba mga kababayan ko? Hindi rin natin maintindihan itong mga na ito, kulangot na ito, eh. Yung mga idol nilang politiko ginawa ng Poncio Pilato. 'Di ba? Kaya no wonder mga kababayan, ang buhay nila nandiyan pa rin. Nasa rurok pa rin ang kabobohan. Eto 'yon, isa pa. Congressmen continue digging deeper into the controversial flood control projects in Sorsogon. They're asking why a flood-prone town like Matnog isn't getting any budget, while another town that's rarely flooded is getting over 300 million pesos. The House Committee on Rules opened the year with a hearing in Naga City to look into the Budget Department's alleged anomalous insertions in the national budget. Secretary Ben Jokno supposedly inserted some 75 billion pesos in the 2019 budget of the DPWH without the agency's knowledge. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Konektado, 'di ba? May posibilidad mga kababayan, malaki ang tsansa at possibility na diyan natuto. Sino? Si Zaldico. Yung same pattern saan nila ilalabas ang pera? Insertion. Saan nila ilalabas? Paano nila i-dispose? Paano nila mai-dispose? DPWH. Gamit ang DPWH. Yan din ang sinabi nila Secretary Bonoan. Yan din ang sinabi nila Bryce Hernandez at nila Alcantara. Na nag-deliver ng kahon-kahon, karton-karton, balde-balde mga kababayan, na salapi ng taong bayan. Sa bahay sa bahay ni Jinggoy at sa bahay ni Bong Revilla. That allegedly includes a 1.7 billion peso fund for flood control projects in the province of Sorsogon and another 325 million pesos for the town of Casiguran, which House Majority Floor Leader Rolando Andaya says is an area that is not often flooded. Lawmakers questioned why, in contrast, Matnog Town got zero budget allocation this year when it experiences more flooding than the towns that got multi-million budget allocations. The DPWH Regional Office admitted they have no flood control master plan for the province. May ilang contractors din na umanib. Ibinalugar nila ang flood control scam na nangyayari ngayon. Sa mga flood control projects daw, inilalagay ang park funds. Dahil daw, walang master plan ang DPWH pagdating sa flood control. Andaya says the budget set aside. Alam nyo na kung bakit pinatay. Kung bakit na dinedo si Andaya sa kanyang pamamahay. Sinong kasama niya, mga kababayan? Sino yan? Si Boy Piluka. Si Boy Piluka, mga kababayan, na umanib sa mga Duterte na dating kinalaban niya. Anyare Marcoleta. Diba? Connected? Connected. By Jokno for Sorsogon may end up getting awarded to Arimar Construction Corporation, whose alleged shareholders include Casiguran Mayor Jose Edwin Hamor, the father of Jokno's son-in-law Jose Romeo Sicat Jr. Andaya revealed that in 2018, 10 billion pesos were allocated for Sorsogon's infrastructure projects, which were handled by Arimar Construction in joint ventures with City Leoncio Construction. Nako po. Romeo Diba? Sicat Jr., also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justine Jokno Sicat. Wow. Charlotte
is a daughter of DBM Secretary Jokno. Clear case of conflict of interest. Kung tandaan po natin, budget secretary po si Jokno noon. Okay? Nung siya ay napilitang mag-resign, 'di ba? At ito, no? Hindi i-connect natin kanino po? Ditong isang nag-resign sa pamumuno ni PBBM. Budget secretary rin. Babae, 'di ba? Pangandaman. So eto this is my question to all of you, mga kabirador. Sa tingin nyo ba may posibilidad? May posibilidad kasi ang nagdawit po kay Pangandaman during Blue Ribbon Committee po ito, mga kababayan, ni Senator Panfilo Lacson nung panahon na 'yon. 'Di ba? At nino po ni kay Marcoleta pa lang eh. 'Di ba? Nabanggit na siya eh. So kaya nag-resign, 'di ba? So eto mga kababayan, no? Yung panahon ni PBBM, okay? Yung trabaho na ginawa nitong mga budget insertioner, okay? Insertionist. At kasama, syempre imposibleng hindi alam yan ng yung mga allocation na yan, allocate project na yan. Imposibleng hindi alam ni Pangandaman yan. 'Di ba? Imposibleng hindi alam yan. Ikaw ang budget secretary, di mo alam, 'di ba? Gamit ang same pattern kay Jokno. Same pattern. Ano po? Gamit ang DPWH project. Flood control project. Di ba? Na sinusog po ni Pangulong Bongbong Marcos. Take note, sinusugpo po. Pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos lahat, mga kababayan. Sinagasaan lahat ng mafia. Owner of City Leoncio denied any personal knowledge on the owners of Arimar Construction, leading lawmakers to suspect that City Leoncio may be a dummy contractor. Moro-moro lang daw ang nangyayari sa bidding. Ang trabaho talaga ng AAA contractors, makuha ang kontrata at ipahiram ang lisensya sa totoong gagawa ng proyekto. Di ba? Sa ating kaso ngayon, lumalabas ang City Leoncio ang nanalo sa project, pero ang totoong may-ari ng proyekto ay ang Arimar Construction. Andaya says he has discovered 7 other dummy contractors for different companies. To prove this, he presented a copy of a deposit slip for a transaction worth 11 million pesos. A AAA status contractor won the bidding for a government project. It then wired the money to another firm so it could fully take over this project. He did not disclose the names of the companies, but Andaya says he will do so in another hearing with COA and AMLC officials who may uncover more anomalous transactions involving government projects. Bella Toledo, We Are One News. Diba, mga kababayan? So, hindi tayo nagkamali ng research, mga kababayan, Pinapa-emphasize lang natin dito yung kaibahan. At pinagkaparehuan. Same pattern kay Zaldico, 'di ba? Same pattern kay Zaldico na nilalabas nila, na nag-i-insert sila at nilalabas nila gamit ang DPWH. Flood control project. Same nang nadiskubre nung panahon ni Digong. Sino po nakadiskubre? Yung chinugi sa bahay niya na si Andaya. Na sino ang tinuturo niya? Ang budget secretary din. Na sino? Si Jokno.
Mm. Same pattern. Pero anong ginawa ni Digong? This is the fucking question. Ano ang ginawa ni Digong during his term? Nung nagkaroon ng PDAP leak, DPWH leaks, budget insertion. Anong ginawa ni Digong, mga kababayan ko? Diba? Wala po siyang ginawa. Hinayaan niya magnakaw ang mga walang iya. Panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na. Diba? Panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. May kumanta. Inilatag yung korupsyon sa flood control project. Diba? Anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Inilatag niya kung sino ang mga may pakana at nagsasabuatan. Diba? Lahat po nilatag ni Pangulong Bongbong Marcos para malaman ng sambayan ng Pilipino na ninanakawan tayo. Wait lang. Diba? Bato, mahuhulog pa. Yan, okay na. Diba mga kababayan, malinaw na itong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay epektibo. Effective po mga kababayan. Dahil bakit? Alam natin, gising na gising tayo. Na mayroon pala talaga mafia na kumakalat, 'di ba? Diyan po sa Senado at sa Kongreso. Ibang klase, 'di ba? Yan po ang pagkakaiba at pagkakapareho. Yung pagnanakaw nila nung panahon ni Digong ay pinamana. Okay? Nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos. Same pattern. Okay? Same pattern. Budget insertion, DPWH. Palduhan na. Anong pinagkaiba? Tandaan nyo pagkapareho at pinagkaiba. Ang pagkakaiba, sa panahon ni Digong, wala pong nakulong. Actually, kung sino pa yung naglabas, kung sino pa naglabas ng issue, siya pa ang dinedo. Siya pa po ang tinukhang sa sarili niyang pamamahay. Nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mulat na tayo sa katotohanan, mga kababayan. Minulat tayo ni Pangulong Bongbong Marcos na na merong mga mafia na magnanakaw sa gobyerno. Na handa niyang buwagin at ipakulong. Diba? Yun ang pagkakaiba. Pareho ng estilo sa baba. Diba? Yung ginagawa nila Saldico at ginagawa nila Jokno noon. Parehas na parehas ngayon. Ang pinagkaiba lang, si Pangulong Bongbong Marcos nilabanan niya itong mga mafia na ito. So syempre, kinalaban niya as usual. As usual, ano sasabihin nila? Ay hindi, ikaw presidente eh. Diba? Ikaw presidente eh. Ikaw ang mastermind. Siyempre, yun ang sasabihin nila. Diba? Kasi bakit? Sinagasaan ka eh. Tinanggalan ka ng hanap buhay eh. Diba? Natural. Diba? Pero asan si Saldico?
Asan si Zaldico? Asan yung makakapagdiin kay Pangulong Bongbong Marcos na siya ang mastermind? Naglabas na sila ng 18 kargador. Wala pa rin. Wala pa rin napatunayan. Nagsampa na sila ng impeachment complaint labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Hinanapan ng ebidensya, wala may ipakita. Hinihinga ng ebidensya, testigo ng kamera, wala ipinakita, wala isinumite. Ano yun? Anong tawag doon? It's very clear, mga kababayan. It's pretty obvious na ano po, na itong Pangulo natin ngayon, tama si Panelo. 'Di ba, Panelo? Tama ka. Na si Pangulong Bongbong Marcos may political will. He has a political will na para panagutin ang mga may sala. Na ibang-iba, dun sa pamumuno ng kanyang kaibigan ni Digong. 'Di ba? Ibang-iba po. Sobrang magkaiba talaga. Shout out muna tayo, ha. Sa mga bagong dating, at salamat nga pala sa mga bagong subscriber natin, mga kababayan ko, mga kabenggador, kabirador. Yan. Thank you so much. No? Kaya imposible, mga kababayan, hindi ako naniniwala na walang kinalaman ang mga ano rito sa mga budget insertion nato. Walang kinalaman itong mga ano na ito, na itong mga budget secretary na ito, nako. Ayan, shout out Romel. Romel Lord Dones, ayan. Milagros, ayan. Castañeto, shout out po. Syempre mauna pang malanitan ang para bigay. Asos, maniwala ka na hindi nauna ang datong. Tagabigay. Sabi naman ni Marlo, Marlon? Marlo. Sabi niya, tama ka, idol. Sa panahon yan ni Dutae, nagsimula talaga. Ng sindikato, ito si Digong. Mga pananalita, pagkatao niya, alam na niya ang sindikato. Itong demonyong si Duterte. Sabi niya. Di gaanong naririnig yung sabi ni Romel. Sabi naman ni Rene Baguio, tama, hindi kaya ni Digongyo labanan ang korupsyon dahil siya mismo ang nasa likod at kaalyado niya sa korupsyon. Tama. Kaya nga nakakulong 'di ba? Kaya nga nakakulong Hindi may paliwanag yung 5 billion pesos na pumasok sa bank account niya, 'di ba? Mahirap daw siya no. Ayan. Tara Bruce, shout out Tara Bruce. Ayan, salamat po sa mga nag-like and share, mga kababayan. 'Di ba? Ano pa ba ang maitatago? 'Di ba? Ano pa ba maitatago nitong mga ito? Mga lehitimong na ito lantaran na. Lehitimo na po, no? Na ipinahiya ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga tao na ito. Ibang klase si Pangulong Bongbong Marcos, no? Yung mga dating hayahay sa salapi ng taong bayan, ngayon nagtatago. 'Di ba? Saan ka pa? Tapos sasabihin ng mga DDS nung panahon ni Digong, walang korupsyon. Di pinakitaan natin, nilatagan natin sila ng ebidensya.
pansinin nyo, hindi nila tinatapik, hindi nila nire-rebat yung kay Andaya. 'Di ba? Hindi, pansin nyo lang, mga kababayan, may narinig ba kayong DDS? May narinig ba kayong DDS? Densable, shoutout sa'yo, May narinig ba kayo ni isa sa kutong lupang DDS vlogger, mga kababayan? Itong mga kutong lupang ito, itong mga mangmang na ito, may narinig ba kayo ni isa na nag-debunk kay Andaya? Or may nag-topic kay Andaya? Kasi laganap na ito, mga kababayan. Trending na po ito. Ni isa ba meron nag-debunk? Wala, di ba? Kasi alam nyo kung bakit? Sunog sila eh. Sunog na sunog sila. Di ba? Ganun kalupit. Pero ang sinasabi ng mga diehard supporter ng DDS, anong sabi nila? Tatay Digong is the best, mga ulul. Kwento nyo sa tatay nyong karton na sa dahik na mamamatay, baka maniwala. Yung gumaganong-ganon na. Ay. Bigo. Duterte. Tag-ina mo. Kwento nyo doon. Sa iiling-iling na ganon. Baka sakaling maniwala ang tatay nyong karton. Puta, hindi nga niya na, instead na ipaimbestigahan yung pagpatay kay Andaya sa kanyang sa loob ng kanyang bahay. Ano nangyari? Parang wala lang kay Digong, di ba? Sanay sa pagpatay. Paano? Yun ang mindset nila. Pag hindi na kaya, patayin na lang. Pag hindi na kaya, pag hindi kaya ng utak. Di ba nga si Senator Sonny Trillanes hindi kinaya ng utak? Lolo mo. Napikon, di ba? Di kaya na utak eh. Sabog sa di ba? Fentanyl. Hayahay sa fentanyl. Ngayon nyo sabihin, mga DDS, pansin ko yung mga DDS, wala na, no? Hindi nila kasi tayo kinakaya dito sa live, no? Kasi gaya nga ng sinabi ko, kayo, mga DDS, pag pumasok kayo sa live ng mga Bengador, pag pumasok kayo, you have to make sure may dala kayong utak. Meron kayo kahit kutiting na utak na bit-bit. Para kahit papano makaano kayo, makasabay kayo. Sa pinag-uusapan. 'Di ba mga kababayan? Di ba, Densable? Yan ang matindi na kahihiyan. Totoo yan. Yan ang matinding kahihiyan ni Digong. Yung hindi niya paglaban sa korupsyon. Ano sabi ni Digong noon? Bota, ina niya. Pag ako naging Pangulo, patay kayo. Papatayin ko kayo lahat. Bigyan niyo ako ng 3 to 6 months. Tapos ang korupsyon. Ulul. May nangyari ba? Di ngayon ikaw nagdurusa. May nalalaman pa silang iron fist. Kamay na bakal. Si Iron Man lang pala kailangan. Hindi kinaya ng iron fist nila. Full gear Iron Man si si Senator Sonny Trillanes eh. Tingnan nyo, hindi nakapalag. Hindi nakapalag si Digong, di ba? Puta, diretso dahik.
As simple as that. Hindi na natin kailangan pahirapan. Wala nang mahabang cheche bureche. Di ba? Kulong agad. Oh, yung pinagmamalaki nyo, the best tatay in the world. Oh. Anuhin nyo na lang kami pagka makikikape. Oh. Densable, makitong it ka ba ron? Sama ka? Dalaw tayo Netherland. Oo. Makikikape tayo sa tong it. Huwag ka mag-uwi candy ha. Baka mag-uwi ka candy. Bawal yun. Oh. Di ba? Tapos sasabihin nyo, yung aming Pangulong Bongbong Marcos, weak leader. Tapos yung tatay nyong karton na nakakulong doon na hindi madepensahan ng kanyang sarili. The best tatay in the world. Pwede ba iuwi yung yung karton? Pwede, oo. Remembrance yun eh. Oo. Baka nga magbigay pa sila isa-isang karton kada isang bisita. Malamang sa malamang magpaanli sabaw na naman si Sara Duterte doon. Na may kasamang ano yung freebies? Skyflakes. Di ba? Oh. Tayo na. Ang laki-laki ng budget mo, Skyflakes lang kaya mo, Anli Sabaw. O ta sinama mo na lang sana din ang Anli soft drinks, di ba? Kaya naman kay Diwata, Paris overload. Talaga tong mga Duterte na to, Bukod na sa tanga, mangmang, hindi pa gumagamit talaga ng utak. Literal na sabaw. Di ba? Sana mga kababayan, sana mga kababayan, malinaw ang discussion natin ngayon. Malinaw ang ating naging talakayan ngayon. Kaya dun sa mga bagong papasok, sa mga team replay dyan, comment down below kung sa tingin nyo ba may kinalaman ang mga budget secretary sa laganap at talamak na mafia, insertion budget at DPWH leaks. Okay, ayan kay Mesyang, Mesyang TV, shoutout sa'yo. Ayan. Ayan. Salamat sa mga team replay natin palagi araw-araw, no? Thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa amin, sa Team Bengador, and of course kay Birador Pikwa, no? Maraming salamat po. At sa mga susunod na baka mamaya mag-live ulit tayo. Meron naman tayong panibagong topic, no? Magsama-sama po ulit tayo maya-maya lamang. At maraming salamat sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, Estados Unidos hanggang Europa. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone and have a great evening. At mabuhay po ang bansang Pilipinas, mabuhay po ang ating mga kababayang OFW around the world. Ayan, peace out. Gandang hating gabi. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The